Shockang Kim Chiu inilabas na ang matinding pasabog, hindi mapapatawad si Sian Lim. Naglabas ng matinding pahayag ang aktres na si Kim Chiu kung saan inilahad niyang hindi niya mapapatawad agad-agad ang mga taong nanloko sa kanya dahil tao lamang siya na nagmamahal at nasasaktan. Kaya naman nahihirapan umano siyang makipagkaibigan muli sa mga taong nakarelasyon at nakahiwalay niya. Sa nagdaang media conference ng Linlang The Television Version, na itanong kay Kim Chiu ang kanyang saloobin patungkol sa pakikipagkaibigan sa kanyang ex-partner. Ayon kay Kim Chiu, tamang panahon lamang ang makakapagsabi kung dapat ba siyang makipagrelasyon sa kanyang ex-boyfriend. Bagamat ang naging sagot ni Kim Chiu ay batay lamang sa kanyang karakter sa kanilang seryeng Linlang kung saan dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang relasyon dahil sa isyu ng pagtataksil at pangloloko. Marami pa rin ang naghinalang hugot na rin ito ng aktres na kamakailan lamang umamin sa naging hiwalayan nila ni Sian Lim. Marami pa rin kasi ang naghinala na may sangkot na third party sa naging hiwalayan ng dalawa. Kaya naman marami ang nagsasabi na ang naging pahayag ni Kim Chiu sa nasabing media conference ay patungkol talaga kay Sian Lim. Lalo na nang sinabi ng aktres na hindi kaagad niya mapapatawad ang mga taong nangloloko sa kanya dahil kailangan pa niya ng oras at acceptance. Subalit, naiiba naman ano ang sitwasyon sakaling magkaroon na ng anak ang mag-asawa dahil may iba ng tao na masasangkot at marami nang dapat pang e-consider. Ang digital series na Linlang ay unang ipinalabas sa online video streaming application na Prime Videos na pinangungunahan ni Kim Chiu, Paolo Avellino, J.M. De Guzman, Maricel Soriano at Kaila Estrada. Hindi naman naging lingid sa kaalaman ng lahat na pinag-uusapan ang nasabing serye dahil sa kakaibang plot nito na nagpainis at nagpaiyak sa maraming mga manonood. Narito ang full video. Cast and team ng seryeng Linlang. Let's start off with our creative manager, Miss Danica Domingo. Happy birthday, Danica! Nauna na yung bate. Our directors, Direk FM Reyes. Direk Jojo Sagin. Ang gumanap na Mateo Reyes Matias. Bilang si Amelia, the one and only Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Muling tanggapin, muling mahalin. And of course, joining us via Zoom, gumanap bilang si Victor, please welcome Paolo Avellino. And ang gumanap bilang si Juliana, Kim Chiu. Sa aking piling, di ko kakayanin man. Alright, magandang hapon po. Live po tayo ngayon dito sa Dolphy Theater. Kasama natin ang ating ilang kasamahan sa press. And we are ready to ask questions about Linlang. Grabe, ibang klase ang naging journey ng Linlang. But before I start with the interesting questions, balikan natin ang naging journey ng seryeng ito. Ano naging impact nito sa mga Pilipino at hindi na sa mga Pilipino sa ibang lahi in over 240 territories. Panoorin natin to. Wala kang kwenta! Magsisinungaling pa rin ba kaya? Ang seryeng pinag-usapan ng sambayanan. Sige pa! Ilalagay kita dito! Linlang ang pagkatao ko. Pati ka dito, makatika! Tawan mo ko. If you're looking for a Pinoy series to watch, Linlang is pretty solid. Tinaas ang stress mo. Ang much talked about streaming series ng 2023 na Linlang. Nilinlang ang mundo. Maariba naman sa iba't ibang bansa ang hit seryeng Linlang. Ang kwentong minahal mo. Nandito na ako. Ngayong taon, muli mong panggigigilan ng teleserye version. Gaano ba kasakit ang maloko? Baka question mo yung worth mo. Gusto kong basagin yung mga bagay na malapit sa akin. Makapit ka pa eh. Kahit narinig mo na yung totoo. Ako nung naloko ako dati, wow, alam na, hindi naman na to sikreto sa lahat. Tahimik lang pala ako. Kaya ko pala silang tignan. Ang dami mo palang kayang gawin para malaman mo kung ano yung totoo. Once na niloko ka, tapusin mo na. Mapapaisip ka, sino ba yung tama, sino ba yung mali? Naisip mo bang maghiganti o magpatawad? Kung ako yan, I'm not the type to
seek vengeance. I'm more of the type like further improve myself, see what went wrong. Life goes on. Sa pinagdaanan ko na rin kasi sa buhay, may mga natutunan na ako na consequential thinking. Mapapalala ko ba yung sitwasyon o maayos ko ba yung sitwasyon? Kung alam mo ang totoo, pipiliin mo bang sabihin ito o mananahimik ka na lamang? Kapag nakikita mo lang mali, kailangan mo lang gumawa ng paraan para itama siya. Kung tungkol sa pag-ibig, hindi mo iisipin mali yung ginagawa. It's genuine love, yung ganon. May compassion ka ba para sa tao? Mahalaga nagko-communicate palagi ang dalawang tao at nalalaman ng isa kung anong nararamdaman ng isa. Ang kakulangan ng isang asawa ay sapat bang dahilan para lukohin? It's a story of a husband who's trying to restore the family he built and about a wife who realizes the love of a man who can't be moved. First time na itatakal yung ganitong uri ng story. Pagbukas ko, nakita ko itong mga to. Ang dami, oh. Sira, binili ko kaya to para sa'yo. Madetalye ako. Napaka-importante sa akin noong character journey. The character carries the theme. Bumubuo ka ng tao out of words. Pag hindi maayos yung journey ng character, hindi makikita yung theme. Sa directing kasi, you should be seamless eh. Kasi dalawa kayong director eh. Kailangan masabi na ay iisa yung takbo nyo. Nasaan siya? Nasaan ang dito? Iba-iba din ang kwento ng pangangaliwa. We're learning the male psyche. Iba kasi ang case ng lalaki for the simple reason na magkaiba sila ng pagtingin sa buhay. Starring Paolo Avellino. Ang ginagamanan ko ay si Victor. Kinailangan niyang umalis sa pagbaboxing para magsiman at itaguyod ang pamilya. Lumayo ako para sa pamilya natin! I treated the role a bit different from how I usually am. I also like working with new directors because it gives me a new perspective. Walang naging aberya, very stress-free, everyone's happy on the set. Kim Chiu. Ako dito si Juliana Luwalhati, isa akong may bahay ni Victor. Nawalan siya ng panganay na anak, protective siya sa pangalawang anak. Career woman siya, independent siya. Bakit hindi na lang tayo pwede maging masaya para sa isa't isa? Natakot talaga ako na tanggapin tong project na to. Kaya ko ba ibigay kung ano yung hinihingi ng script? Ito ka mapapala mo! Nilaglag ko yung Kim Chiu self ko. Marami nga lang pagsisita na nagawa sa akin ni Direk. Para akong binabalatan. May balak ka bang hiwalayan si Sylvia? Binigay ko lahat. Lahat ng mga takot akong gawin. Ginawa ko na. Kailan pa ako ulit magkakaroon ng ganitong project? Hindi ko na alam. J.M. De Guzman. Si Alex Luwalhati, isa siyang lawyer. Pinalaking spoiled ng nanay. Kapatid siya ni Victor na isang boksingero. May passion din si Alex na maging boxer. Mahina kasi kukote mo! Very complex yung character. Ready to battle. Really just happy and honored to be directed by Direk FMR and Direk Jojo. Maricel Soriano. Si Amelia, isang dakilang ina na ang kasalanan lamang ay mahalin yung kanyang anak. Gumagawa pa rin siya ng paraan para maproteksyonan yung anak niya kahit na delikado na yung sitwasyon. Parang hindi ka abogado mag-isip. Ngayon lang ako yata gumawa ng ganito. Natutuwa ako sa kanila kasi they're all very honest. Madali namin na susolusyonan yung mga problema. Kyla Estrada. Ako ang gaganap bilang si Sylvia Luwalhati, ang asawa ni Alex Luwalhati. Napaka mapagmahal na asawa. Makikita niyo kung how far she's really willing to go to save and protect her marriage. Kung merong kailangan isusi, ipadlock at itali ng barbed wire. Yan yung panty mo! This, I would say, has to be the most challenging role that I've done so far. I never thought that this early in my career I would be able to work with such talented and veterans in the industry. Itataas nila ang tensyon ang mga premyadong aktor sa telebisyon. I play the Lola of Juliana. As Lola Pilar, nagbibigay ng wisdom about trying to maintain a family. Ang role ko po dito ay si Badong Castillo, boxing coach. Si Badong naging parang ama-amahan ni Victor. Ako po si Olivia, apo ni Mang Badong. May huge crush kay Paolo. I play Mateo, assistant ni Alex.
Hindi mo talaga alam kung mabait ba to, masama. Ako po dito si Jimboy, best friend ni Victor. It has a fusion of that kind of comedy but at the same time, kailangan ko maging serious. Ako si Kate, kapatid ako ni Juliana. Hirap akong magtiwala sa pag-ibig. Play the role of Dylan. Kami yung nagbibigay ng kilig sa audience. Ang role ko po dito ay si Abby, anak po ni Mami Juliana at saka ni Daddy Victor. Ako ba'y gaganap bilang Abby, mapagmahal na anak sa kanyang magulang. Grabe naman kayo, wala bang kiss dyan? Selos ka? Ang panluloko, hindi lang sa lalaki yan. It's also a venue for us to understand yung babaeng nangaliwa at ng asawang kumakapit. Nahuli ko kayo ni Alex! Nag-uusap lang kami. Kayong lahat magpapaikot kayong lahat kay Juliana. At iba ang storya nito sa mga napapanood na. Wala ka talaga ni katiting ng pagsisisi. Sa tingin mo may laban ka? Roller coaster. Sobrang itong minahal yan. Minahal mo ba ako? Dati. Maraming plot and twists. Nagawa mo taka! May iwan ko silang speechless. Mahal kita. Mahal kita. Linlang, the teleserye version. Simula ngayong January 22 na 8:45 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at TV5. Mapapanood din ito sa I Want TFC at TFC. Alam mo, pinapanood ka ulit yon. Parang tumataas na naman yung BP ko saan. Parang nagpa-flashback ulit sa akin yung mga matitinding eksena. Kanina nakwento ko po backstage kina Kim and Pao na napanood ko yung Linlang. Up to episode 13, Inay. Isa na lang, isang episode na lang matatapos ko na siya. Kaya I'm so excited to throw in yung mga tanong na gustong malaman ng mga tao. Without spoiling, syempre. Kasi marami pang hindi nakakapanood ng Linlang. Let's start off with yung napanood nating success at impact ng Linlang. I wanna ask Kim and Paolo, ano ang inyong reaksyon sa naging pagmamahal o pagyakap ng mga Pilipino at ibang lahi sa seryeng Linlang? Let's start off with Paolo. Pao? Hello, Jay. I was surprised nung ginagawa namin ito. Ginawa namin siya not expecting it to be aired on a platform we're not familiar with. It worked, and I'm happy na hindi lang dito sa Pilipinas siya naging hit, hindi sa iba-ibang mga bansa. Kim? Ayan, hello! Good afternoon sa inyo lahat. Juliana ang look mo dyan, ha? Yes. COVID lang yan, pero si Juliana pa rin ako. Reaction mo, Kim? Ano naman, sobra kaming, unexpected yung itinakbo ng Linlang. Actually, nagulat din ako. Yung lahat ng fear ko nawala, and then I'm very thankful and na-acknowledge kami sa ibang bansa. Yung mga bansa na hindi namin alam na nag-i-exist, napapanood nila yung Linlang. So, malaki yung pasasalamat din namin sa Prime Video, syempre, sa pagkuha nila ng Linlang. And sa lahat ng mga taong ginagawa nilang barkada mode or parang family get-together ang pagnood ng Linlang, lalo na sa ibang bansa. So, it's a very big blessing for all of us. Actually, unexpected blessing. And we're very grateful for that. Kim, naalala mo yung nagkita tayo sa parang malapit sa studio ng ASAP. Tapos parang sabi mo sa akin, ayoko na, parang after nito, mag-iiba na ako ng pangalan. Do you remember that? Oo. Tapos sabi ko sa'yo, iba talaga to, iba to. So, happy naman ako na nagagalit sila kay Juliana at hindi kay Kim Chiu. So, it's a success. Thank you so much. Congratulations. Inay, reaction niyo po sa naging tagumpay ng Linlang? Nakanganga ako nun eh. Yung tulala, sabi ko, siya nga ba? Sabi ko, totoo ba talaga ito? O, chika-chika lang tayo. Pero totoo daw. Kaya sabi ko, ay, ang ganda naman ng nangyari. Are you excited also na sa free TV naman, mapapanood na ang inyong pinaghirapan? Oo. Kasi sigurado iba yun dito sa atin dahil, di ba? Iba yun sa kanila, isang oras yun eh. Tsaka may araw lang. Dito, everyday mapapanood. Actually, na-surprise nga ako, nagtiyaga ang mga
subscribers ng Prime. Oo. Kasi dati sanay tayo, binge watch na, isang diretso, tapusin na natin to. Ito hindi, inay, nag-aabang sila every week. Every week. Oo. Totoo. Hindi ba parang yung turnabout ng pangyayari, talagang si God lang ang pwede makaalam nun. Tama. Kaya gulatan factor yung nangyari sa amin. Nagkagulatan. Direct na touch ni Inay yung hindi namin napanood pa lahat. So let's talk about that. Marami pa kaming hindi pa napapanood? We wrote the creative wrote the whole series as a weekly show. No? Okay. So yung storytelling nun, kung magta 30 minutes ka kada araw, so that's roughly around 2.5 hours. Okay. Yung isang buong script na ganyang kakapal. And when we presented it to Amazon, they just asked for an hour of an episode and 14 episodes at that. So you can just imagine roughly 60% of the original story nawala. Hindi pa napapanood. Oh, wow. Kaya iba yung experience. You know, it's gonna be a lesson on structure and storytelling. For you, as a director and also the... No, for everybody. For the everybody. viewers. No. Kasi while you say it's very successful in Amazon, yun kasing structure nun 1 hour. Yes. Oo, kaya hindi ka tinigilan. Yes. Now, if you have a 30-minute show, which is roughly less than actually 22 minutes per day, iba din yung experience. Tama. So now, you will observe what holds your attention, how the actors will fare in this kind of time. Kasi diba, the time is important in storytelling. Eh. So makita mo. But the happier thought is that 60% yung hindi pa nakikita. Direk Jojo, tama yung sinabi ni Direk FMM. So ngayon, pag nung pinapanood ko kasi siya, ang bilis. So parang ako din, may mga elements ako na parang, wait. Bakit naging ganun? So bubuksan niyo yun? Yes. Merong explanation tsaka backstory yung ibang mga eksena. Kung paano mo yung pala yun, kaya napunta dun yung eksena na yun. Okay. Yung, iba rin kasi yung editing style ng free TV sa Prime. Sa Prime. So yung storytelling, may iba rin. I mean, yung style. Right. Danica, what worked? Feeling namin yung relatability. Kasi real sila ng mga tao. So kahit si Juliana, kahit gusto mo siyang sampalin pag nakasalubong mo siya, kahit papaano maiintindihan mo bakit niya nagawa yung mga bagay-bagay. So feeling ko, yung audience kasi naman sila, very understanding. Yung parang hindi dahil inaano mo yung affair, but because parang naano nila na totoong tao to na nagkakamali. Actually, for all the characters, yun yung trinay naming i-achieve. Actually, feeling ko ma-achieve natin yan pag pinanood natin tong teleserye version. Kasi nga, mas maiintindihan. Kasi ako hindi ko talaga maintindihan si Juliana dito. Talagang ang gigil ko rin talaga sa kanya. Ibang level din eh. Kim, you agree na yung iyong karakter ay mas mahihimay dito sa teleserye version? Yes, mas maiintindihan na nila dito si Juliana fully kung saan siya nanggaling and kung bakit ganun yung reaction niya and kung bakit ganun niya kamahal si Alex and kung bakit ganun yung trato niya kay Victor. Actually, dito sa teleserye version, sobrang excited ako dahil mas may papaliwanag ni Juliana yung sarili niya sa lahat ng mga may galit sa kanya. Talaga? Magpapaliwanag ka pa, ha? Magpapaliwanag siya in some ways. Mag-e-emote, Inay. Paolo, ikaw naman as Victor, sa tingin mo, kasi ako, nainis ako kay Paolo dito sa karakter niya eh. Ba't parang ayaw pa rin niyang bumitaw? Yun na nga hinihingi ni Juliana sa kanya, no? Pakawalan mo na ako. So dito, Pao, mas maiintindihan ka namin as Victor? Yes, in a way. Pero I think mas more than my character, mas maiintindihan na yung mga characters around Victor. Pero makwento ko na, Sir MJ, kanina nung pinagkwento ni Kim na mas maiintindihan kung bakit mahal na mahal niya si Alex. Parang biglang umingit yung dugo ko, parang naalala ko yung lahat. Parang hindi pa ako nakaka-move on masyado sa lindol. Di ba hanggang ngayon, no, Victor, no? Alex pa din ang bukang bibig ni Juliana. Teka nga, ba't mga wala kayong dalawa dito?
We're doing another show with View and Dreamscape and ABS-CBN Studios sa yung pal. O yun, naghang na si Victor. Ako na lang. Ikaw na, Juliana, magpaliwanag. Buhay pa rin po ang COVID, kaya tinamaan po kaming dalawa. Gusto man namin makasama kayo lahat dyan, pero ito na yung kaya namin. Sabay talaga kayo, ha? Oo. Okay. Pag-usapan natin yung mga scenes na medyo nag-viral at pinag-usapan nila. Inay, yung mga pananampal mo naman kay Kim talaga. Lalo na yung line mo na, gusto mo bang kausapin ako? Kausapin ka ng palad ko. Nag-viral yun, Inay. Viral yun. Yes! Oh my goodness, that's so simple. That's so simple. Pero Nay, grabe ang impact ng mga eksena mo. My favorite scene, ay masuspoil, yung nagmamakaawa ka na kay Victor. Sa eskwelahan, nung pauwi ka na, andun yung dalawang anak mo. That was my favorite. Ang comment ko, Inay, is, you're very generous. Parang naramdaman ko yung push and pull ni Inay sa mga scenes niya. Salamat. Ano ang masasabi mo doon sa naging reaksyon at pagtanggap ng mga manonood sa binigay mo sa Linlang? Kasi nanay ako di ba? So, minsan nakakainis din ako dito. Yes. Kasi ano ba namang klaseng nanay yan? Wala tayong magagawa. Kasi tayong mga nanay, yung sobrang pagmamahal natin sa anak natin, parang unconditional love na yan Parang do or die. Parang lahat gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Tama. Itsurang mali na, pero pipilit niya niyang itama. To a fault na lang di ba? That's right. Kumbaga parang kahit ako na yung magmakaawa, ako na yung tumanggap ng lahat ng blame, wag lang yung anak. Tama, ang ganda. Pero natakot din siya makulong. Ay, syempre. Diba? Natakot din. Pero may gano'n, bakit ako ipapakulong mo? Parang gano'n, di ba? Gusto ko yan. Mateo, ikaw naman, Race, as Mateo, ganun ba talaga? Ikaw, you believe na, kasi ang tapat mong kaibigan kay kay Alex up to the very end, no? So parang, well, hindi ko pa napanood ng episode 14, so I didn't know ano na nangyari sa'yo. But, mata-justify mo ba talaga na, kasi enabler ka konsentidor ka di ba? Parang, is that a good thing or a bad thing? I think, in a way, yun yung point ng character ni Mateo na the opposite extreme, na may masama ding mangyayari if masyado kang loyal to a certain person. So, may boundaries din, no? May limit. May limit, kumbaga. Kim Pao, gusto kong manggaling sa inyo yung sagot. What is your favorite scene? Favorite scene? Siyempre, tinampal-tampal ako ni Inay. Not one take, not 2 takes, but 3 takes. 3 takes yun. In rehearsal, tapos blocking, tapos take. Aray? Yes, di ba anak? Sabi ko Opo, tapos gusto ko din magpasalamat kay Inay kasi gusto niya talaga lumabas yung totoong aray. I think naramdaman din ng audience yung totoong sakit. Kasi kailangan mo talagang maramdaman yun para makapag-react ka. Makapag-react Oo. ka. Mas totoo yung reaction. Totoo yung reaction. Oo, ako din gusto ko din yun. Hindi maganda yung fake. Anak, agree ka na sa akin di ba? Hindi Opo. maganda yung fake. Pero nire-rehearse nyo ba yun? Dito sa kaliwa, Dito sa ano? Oo, nag-uusap naman kami dalawa. Okay. Gusto ko siya dadalian, ganito. Minsan may ibang pinuntahan, hinabrut ko talaga. Hindi dyan, dito! Di ba? Kaya yung mukha ko na lang, sabi ko na lang ganito. Saan ba mapunta? Pero that was really an intense scene. Grabe yun. Hindi, kung hindi rin naman nakisama si Kim at hindi niya alam yung gagawin niya, hindi rin naman magiging maganda yun Tama naman. Pero Inay... Tsaka kung hindi rin tinama ni Inay, hindi rin magiging ganun ka-intense at mag-reflect sa mga tao yung sakit. So, thank you, Inay. I love you. Thank you, anak ko. Hindi lang naman kay Kim lumanding ang mga palad ni Inay, pati sa ibang characters din. Is it the same treatment? Ganun din? Of course. Ito naman, anak ko naman. Kailangan ko namang swetuhin. Pero ang ending, ako na rin.
Di ba? Mm-mm. O ay parang sinasabi ko kay Amelia na, ayan, kakakampi mo sa anak mo, ayan ang napala Yan ang ending mo ngayon. Oo, pero hindi, okay lang sa nanay, di ba? Tama. Kahit nasa kahuli-hulihang na pagkakataon, binibigyan ko pa rin siya ng choice na mamili. Di ba? That's Pagka ganon, kung baga, ikukulong yan, Yes. ganon. So, pagkatapos mong makulong at pagbayaran ng dapat mong pagbayaran, di ba? Meron ka pang choice, meron ka pang chance. Choice and chance. Yes. Love it. Pao, ikaw, what's your favorite scene? Me, aside from all my scenes with Juliana, syempre, one of my favorite scenes is yung kasama rin si Inay sa school na pinagkwento mo kay Sir Jay. Kasi one challenge as an actor, yun lang, is to differentiate like your scenes among other scenes in different situations. And parang nung time na nalaman ko yung Amelia, nag-hyperventilate talaga ako. So I was trying to figure out a way on how to make it different. Pero just went with my gut and parang natural nang nangyari. Thank you, Nay. Thank you daw, Inay, sabi Ay, niya. anak, thank you. Lagi ko sa anak, okay ba tayo? Take na natin, magaganon. Take lang natin. Mas maganda pag-grow. One take lang din yun. Alin po? Yung eksena na sinasabi ni Paul daw po sa school. Yung sa school. Hindi lang one take. One take ba yun? Ay, grabe. Diyos ko, yung director na pala nagsasabi, hindi pa ako nakikinig. Parang ayaw ko pang maniwala. One take. Grabe. Amazing. Ganun talaga, Direct Jojo and Direct FM, no? Kapag ang mga kasama mo sa eksena, inaral yung character, alam na, masunurin sa director. Pero pag ganun ba, do you let them also explore? Paano nyo ito aatakihin? Oo, sila. Magsasabi sa amin. Sila nagdidirect sa amin. Right. That's why we have to follow. That's right. You discuss kasi the objective of the scene. No. Exercise naman namin sa set. Where are you coming from? Where are you going? That's the first 2 questions I ask my actors. Just so parehas kami ng hinihinga dun sa storya. Tama. And then you talk about the theme for the week. Tapos di-discuss mo na sa positioning ng storya kasi pag dumating yung storya, either 3 weeks advance, so napaplano mo ng in chunks, yung in acts or in sequences, Right. yung journey. So discuss it with them. From yung kaninang pinag-usapan nyo na sampalan, I'm very liberal kasi. I'm ready for, I always tell them, would you like it na nasa inyo kung tututuhanin ninyo o hindi yung sampal. Pag hindi ninyo pina-landing, make sure that the reactions are real. Yung, Okay. di ba, kung hindi nagtama yung muka, syempre, pag nasaktan ka, dapat pagbalik mo sa camera, kita ko yung pain. Yun lang Tama. naman yung requirement ko. In that famous scene where Kim, inatake ni Maricel si Kim, nag-ready ako ng, kasi kinoreograph, no? Sabi ko din sa kanila, yun, it's up to you. But they are very generous. Kasi Yes. sila mismo yung nagsabi na direct high point, yung panggigigil ng nanay na mawawasak yung buhay ng mga anak niya dahil sa ginawa ko. I even readied for a double. Pagkatapos nung eksena, so palakpakan lahat ng tao, natulala yung iba, palakpakan. Si Kim, kasi pag nag-invest ka ng emotion, hindi naman ko mo sinabing, cut, tapos ka na. Tapos na. So Kim was still crying. Kim was still shaking in one corner. Si Maricel still, yung pinapacify pa, yung pinaiinom ng tubig, pinaupo muna. Si Kim nasa isang sulok na ganyan. Maya-maya gumagapang yung double do sa tabi niya, ate. Sabi niya, pwede magpa-picture. Sabi sa kanya. Sabi ni Kim, ate, pwede mamaya muna. Ikaw to dapat eh. Hello, kanya. But siguro, she was so impressed with how Kim delivered it. And Right. So, gusto magpa-picture ka agad dun sa ano. So, yun, you talk it out. You talk Okay. it out. And you ask their sentiments.
There's Okay always ba kayo? Happy pa kayo dito? Not just that, because Paolo is a very intelligent actor. Kim is also a very, very, yung deep thinker. Si Maricel, sabi nga niya, lagi, di ba, ang hugot niya, nanay ako. So, pag may position dun sa script, yung personal disposition nila, you ask them, do you agree with this or not? Tapos, pagka nakita kong hindi magre-reconcile dun sa objective, syempre kailangan mong iset yun. While you ask yourself, ang gamit mo lagi kasing North Star mo, yung intelligence ng puso at nung utak. Okay. Diba? Pero you're doing a different person. You're Right. giving birth to a different person. So, ginagamit mo lang siya ng North Star. So, pagka ganun, papasukin pa nila yung pagkatao nun. So, it's really a difficult thing. Plus, when you look at the disposition of each character, naglalaban. Yung hindi naman siya basta-basta din bilang nanay, no, takes the side of his son hanggang sa napahamak na rin siya. So, iniipit namin sila sa ganung complexity. Saka that will only work kung alam na alam mo talaga yung karakter mo. Kasi hindi kahit anong sabihin na iba, hindi ka mag-veer away dun sa gusto mong tumbukin Naramdaman ko yun kay Kim from episode 1 to 13 Hindi siya nawawala. Alam niya kung ano yung ramdam ko si Kim doon. But aside from the acting showdown na ipinakita ng mga artista dito sa Linlang, pinag-usapan din yung mga topics kung saan nakarelate yung mga manonood. May mga social issues na binuksan ang Linlang para pag-usapan. Let's talk about this one. Meron tayong video na hinanda. Let's play it, the first video. Iba ko sa'yo Good boy ka dito Kaya idol kita I mean, bukod sa pareho tayong gwapo pareho tayong faithful sa asawa natin. Di ba? Kaya labs na labs ko yun si Emma Maganda na, mabait pa. Miss na miss ko na talaga yun. Hoy! Victor! Tol! Hoy, tigil niyo yan! How dare you report us to the captain! Pass me the wrong path, my friend! Victor, ilabas mo yung bangis mo! Ilabas mo yung bangis mo, Tol! Hoy! Now you learn your lesson. Let's go. Victor! Tol! Tol! Okay ka lang? Tumayo ka nga. Ba't hindi mo pinatuloy yung mga yun? Isang uppercut mo lang yun Okay ka lang? All right. I know, Paolo, but the question is for you, no? So, alam kong inaral mo yung pagiging OFW mo dito. Meron ka bang kinausap na seaman or a case study na inaral mo para lang maramdaman mo talaga yung struggle ng isang taong mapapalayo sa pamilya? Sir MJ, not necessarily a seaman, pero OFW. Okay. Para sa akin kasi, alam natin lahat yung pakiramdam, o halos lahat, yung pakiramdam na nalalayo ka sa mga taong mahal. At yung sakripisyo na ginagawa mo para mabigyan ng mas magandang kinabukasan yung mga mahal mo, na naiwan mo. So parang yun yung pinaghugutan ko. And aside from that, nung nag-shoot nga kami sa barko, actually yung kapitan na po mismo nagsabi, parang ganyan din yung itsura namin pag lumalayag kami ng matagal, mahaba na buhok, lalakihan na yung tiyan. So na-physicalize mo siya, no? Nakuha mo yung kasi for the captain of the ship to react like that, ibig sabihin effective talaga. Alam mo, nung weekend, parang nag-research ako, parang as of the latest count, may 10 to 11 million Filipinos daw ang nagkatrabaho talaga abroad. And isa sa mga talagang kalaban nila is anxiety because they don't know kamusta na ba yung kanilang pamilya. Kim, may kinausap ka ba doon sa side naman ng mga naiiwan sa Pilipinas ng mga mahal sa buhay na you had to study their lives and what they go through in life? Siguro sa kaka-interview namin ng mga TNT, ng mga sa Showtime, siguro naipon na rin doon yung mga kwento sa utak ko na
yung naiiwan ng asawa, kung anong ginagawa nila. And meron din ako mga friends na yung asawa nila nagtatrabaho sa ibang bansa. And wala pa naman akong nakakausap na nangaliwa habang yung asawa niya ay nag-OFW. So, personal research na lang yun. Okay, going to that next topic. LDR. Ang sabi daw talaga nila, long-distance relationship, sila yung mga prone to infidelity and broken families. Danica, nung binubuo nyo ba to, may ganong kayong focus group discussion or study or research na nakuha? Marami kaming na-interview from abroad. Pero more than the physical distance, ang parating lumalabas yung emotional distance. Kasi 'di ba sa panahon natin ngayon, parang sinasabi nga nila, ang dali na raw mag-OFW because of technology. Pero ako personally, parang feeling ko hindi pa rin. Kasi iba pa rin pag nasa harapan mo yung taong mahal mo. So yun, yung mas doon kami kasi minsan nagugulat kami yung mag-asawa magkasama sa bahay. Pero emotionally distant, yung parang Ay, talaga? mas yun yung kina-capture namin pag nag-i-interview kami. So, parang dun lang, ang pinakamasakit lang kasi for the OFWs, yung 'di ba, umalis ka sa comfort zone mo. Katulad din yung pinakita sa scene, kasi 'di ba boksingero talaga si Victor. Pwede siyang manapak pwede nang gantihan yung nananakit sa kanya, pero nag-a-adjust siya kasi kailangan niya yun para sa pamilya niya. Nag-pull back, di ba, si Victor. Okay, we have a next video. Let's play it. Yana, ang ginabi ka yata. Kumain na ba kayo? May ulam pa dyan sa ref. Sige, salamat. Dali. Okay ka lang ba? Okay lang yan. Nandito naman kami ni Mama eh. Salamat. So that scene naman is because there's a void na nawala yung kanyang mahal sa buhay, may ibang pumupuno. Yun ba yung, Danica, also that you discovered sa mga families na na-interview ninyo? Yun talaga, yung pag emotionally vulnerable yung tao, tapos may automatic na available. Kahit sino yun, o kahit... Totoo ba yan? Ano siya kasi parang may emptiness ka na. May mga cases kami na parang very, diba, ang cases ng pangangaliwa sa call center. So, nanggagaling kasi yun sa, as basic as pag nag-graveyard shift ka, syempre yung mga gabing hindi mo kasama yung asawa mo, tas nag-away kayo, nagkakaroon siya ng opening tas may makakausap ka na katrabaho. As basic as that, Hindi na LDR yun, Hindi na LDR yun, pero yung may opening. So, Right. yun, kaya pag emotionally vulnerable talaga ang tao, you need to be aware na hindi ako okay. Kasi anything na mahawakan mo na magpupuno yung emptiness na meron ka, kahit mali, kakapitan mo talaga. Kakapitan mo. Pau, Kim, kayo ba, are you okay sa LDR setup? Well, given the chance, sana hindi. Pero kung wala talaga choice, try to make it work. Try to make it. Kim? Ako, depende naman kung gaano mo kamahal yung isang tao. Kung willing kang maghintay, kung willing ka. Pero, least na yun sa pwede kong tanggapin. Pero syempre, masarap pa rin pag nandyan siya, kayakap mo, mahawakan mo. Nandyan sa tabi mo. Pero mahirap kasi pag sobrang layo. Depende na lang kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Hindi ko pa naman na-experience.
Alright. Okay, we have another video na ipapanood sa kanila. Panoorin natin to. Ayun. Okay. I think this scene talks about yung mga enablers, yung mga konsentidor sa ginagawang kalokohan ng mga kaibigan. What are your insights on that, Race? Do you consider them accomplices? Yeah, it's hard to argue na if ikaw mismo alam mo mali yung ginagawa. Pero imbis na instead of trying to stop them from doing it, you're helping it. You're making the job easier before them, and then you're pretty much just as guilty, di ba? Saka minsan, hindi natin masabi kasi wala tayo dun sa posisyon. Kasi iba din yung level of friendship. Kasi ang pinaguhugutan dito is malaki ang utang na loob mo kay Alex. Kaya ganun na lang din yung loyalty mo sa kanya. But do you think just in real life, maja-justify yun? I mean, nangyayari yun in real life? Oh yeah, that happens in real life. Pero nangyari na sa'yo? Basta all I can say is in relation to Mateo's character, even if it seems fun to break the rules, it's hardly ever rewarding. So alright. Ito exciting tong next na video natin. Let's play this. Okay. Ang tanong ngayon dyan, Kim and Pao, can a husband just accept the offer of friendship from a cheating wife? From a wife who cheated? Pao, what do you think? It's not that easy. It's not easy. I think immediately, hindi. Pero minsan sa katagalan na rin ng panahon at siguro depende na rin kung paano kayo mag-usap sa isa't isa, kung yung pakatutungo nyo sa isa't isa maayos. Parang I think over time or eventually pwede. Kim, ikaw naman. Parang napaano ka jaw drop ka doon. Lahat naman ng sugat, hindi naman siya agad-agad gumagaling. So lahat ng panloloko, hindi mo kaagad mapapatawad. So I think it involves time and acceptance. And para na rin siguro sa sitwasyon ni Juliana and Victor, may anak kasi sila. So may consideration din nakasama sa time, acceptance, and be considerate para sa anak niyo. Para hindi naman siya matrauma or ganun. I-set aside mo na yung hate. Pero yun nga, may time at yun nga, may oras na kailangan daanan yung proseso. Hindi naman din kasi siya in one click, okay, papatawad na kita, magbati na tayo para sa anak natin. May oras talaga. Ayan. Buwan, taon, or a decade. Maganda yung nabanggit mo na yung anak kasi tungkol dyan yung ating last video na inihanda. Ito, panoorin natin. Nagkaayos na ba kayo ni Victor? Anong akala nyo na? Hindi naman Huawei bata to na sa isang upuan lang, magkakaayos na ho kami. Sabihin mo lang sa akin na may ginagawa ka, mapapanatag ng loob ko. Bakit ho ba napaka-importante sa inyo na magsama ulit kami ni Victor? Samantalang, marami namang mag-asawa dyan na hiwalay na. Wala din namang pagkakaiba dun. Kaya makikiuso ka? Gusto mo bang maramdaman ng anak mo yung pinagdaanan mo? Wala. Hindi naman ako may paghiwalay sa anak ko. Hanggat mahal ko si Abby, hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya. Mahal din ni Abby ang tatay niya. Hindi mo masisiguro yan. Ayan. So, ang tanong natin... Kaya mas maigi, magkaayos kayo mag-asawa. Wala. Iba na yung kailangan ko. Iba na rin yung hinahanap ko. Hindi na mabibigay ni Victor yun. Kapag may nagbago ba, itatapon na yung luma.
Yun. Akala ko magkasalita pa si Lola Pilar eh. Akala ko meron pa siyang input. Okay, ang pagkakaroon ba ng anak ay sapat ng dahilan para sa nag-away na mag-asawa na ayusin ang kanilang nalamatang relasyon kahit wala nang nararamdamang pagmamahal? In other words, can they be friends pa rin? Inay? Pwede naman. Kasi kung nag-start kayo as friends, pwede kayong ang ending, friends pa rin. Alam mo, Nay, may interesting question pala ako. Naalala ko bigla. Isa sa napansin ko sa linlang was, can you really hide the problem sa anak? Lahat tayo naging anak. Naitatago ba talaga sa atin yung nangyayaring problema sa mga magulang? Hindi. Kasi ang mga bata, akala mo lang sila naglalaro dyan. Pero Dumbo ears yung mga yan. Alam nila yan. Kasi Dumbo ears din ako noon eh. Right. So alam ko yung nangyayari. Napaka-sensitive nila. Kahit wala kang sinasabi, alam nila. Kasi magkukwento yan pag medyo malaki-laki na. Yes. O diba ganito, ganyan, kayo ni Daddy, ganito, ganyan. Nangyari kay Abby yun. Nangyari kay Abby. Na-verbalize niya kay Victor. O diba, napanood ko yung sa gym yata yun, nagsasalita siya dun eh. Yung eksena. Kim, Pao, did you learn something? Kasi, especially you, Kim, no? Kasi hindi ka pa nagkakaanak. But may natutunan ka ba dito on how to handle kung sakaling maging nanay ka in the future, issues, hiding it from the kid? Actually, wala ka talaga matatago sa bata eh. Kasi nandyan lang naman sila sa gilid. Tsaka, hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa utak nila. Ako naman naging anak din ako. And then, hindi rin natago sa akin yung problema ng mga magulang ko. And hopefully, in the future, maipaliwanag ko na maayos sa anak ko kung ano man ang nangyayari sa paligid para hindi rin siya matrauma in a way. Or hindi iba yung pagkakaintindi niya sa nangyayari sa magulang niya. Alright. Pao, ikaw, you're already a parent. So, how did you handle that? Sa akin naman, Sir MJ, parang you always try to not take negative things or negative side na nakikita mo sa parents mo. Pero subconsciously while growing up, parang nagagawa mo in a way. So, what I really like doing is, or tried is really focusing on myself and looking within. Kasi parang ang hirap mag-ayos ng iba kapag hindi mo pa naayos yung sarili mo or kapag alam mong hindi ayos yung sarili mo. Galing. Yeah, you do. Yeah. Okay naman yung sagot yung dalawa. I like it. Teka, masyado tayong seryoso eh. Medyo lagyan natin ng konting fun tong ating kwentuhan. Meron akong tatanong sa inyo. Meron kayong mga hawak-hawak ngayon dyan na yes or wit. Yes or wit. Sa likod nyo, Inay. Ayan. So magtatanong ako ng ilan sa mga nangyari sa seryeng Linlang and please tell me kung kayo sa personal na buhay ay na-experience nyo na ba ito? Alright? Okay. Ready na kayo? Pao, meron ba kayo? Ay, ready? Ay, wow. I love it. Okay. Number 1. Nalinlang o naloko na ba kayo sa pag-ibig? Personal to, ha? Si Direk lang ang hindi. Si Direk lang ang wit. Hindi na linlang sa pag-ibig. Okay, sino ang care to explain? Kim, ikaw muna, since kayong dalawa ang bida. O, diba? Jaw drop, Kim. Nalinlang sa pag-ibig. Ay, nag-wit. Ilan nag-change. Kim, explain. Wala lang pala. Lahat naman tayo naloko sa pag-ibig. Kasi wala nagmahal ka eh. Siyempre, masushoot ka talaga sa mundo ng kalokohan. Pero that's part of life. That's part of growth. So embrace the pain and learn something from that experience and you're good to go. Nice. Pao, ikaw naman? Same with Kim. Parang nangyari sa akin a long time ago. I was young.
And she was young. And marami naman ako natutunan doon. And thankful na rin ako na nangyari sa akin. And I had to experience it. Part yun ng journey, ika nga di ba? Alright, next. Naagawan ka na ba ng jowa? Yiz or Wit? Ay, taray. Si Kim, Wit. Si Paolo, Yiz. Inay, ikaw? Wit! I love it. Hindi, pero naalala mo pa na, Simon, hindi mo naalala eh. Parang gusto ko siyang alalahanin pero masakit ang ulo ko ngayon. Wag na lang. Selective, tinanggal mo na sa memory mo eh. No? Kayo, Race, Danica, ano mga sagot nyo? Naagawan na ba? Ay, hindi Bago pa. ka pa maagawan, bitawan mo na siya. Ay! Para hindi ka maagawan. Iwasan mo na kaagad. Direct kayo. Wit. Ay, Yiz! Direct Jojo, totoo ba? Oo, dati pa yan. Anong ginawa mo? Wala. Name reveal. Nagpaka-Juliana ka ba? In-apply mo ba yan dito? Hindi. Bata pa ako nun, tsaka busy sa work. Kaya hinayaan mo na lang. Oo, nawala rin ng time. So I guess part to blame myself sa ano. Kasi walang time for him eh. Ooh. Okay, next. Naku, nasampal ka ba na ng malakas dahil sa kalokohan mo sa pag-ibig? Wait. Aba, wala pang nasasampulan dito ng sampal because of pag-ibig. Eto, oh my God, nang agaw ka na ba ng jowa ng may jowa? Taray, puro wit pa lang lahat. Okay, next. Parang umabot ka na ba sa point na nakipag-confrontation ka sa isang tao or like makipagsuntukan or sabunutan ng dahil sa pag-ibig? Umabot na ba doon? With si Kim. Aba. Ang babait naman pala na matagalin lang. Wala naman palang mga violent reactions. Di ba? Eto. Sino, Yiz? Ay, Yiz. Ay! Teka na. Kailangan magpaliwanag. Hindi ako magpapaliwanag. I don't owe anybody an explanation. Ay, kasi kayan! Diretso ka na doon, eh, no? Oo, ganon. Diretso na kaagad. Grabe. Palad ko lang ang kinausap nila. I love it. Last question. Nabulag ka na ba ng husto sa pag-ibig? I think it's a unanimous answer. Lahat ay nabulag Lahat tayo na. naging tanga. Minsan. Kim, Pao, nabulag na sa pag-ibig? Ikaw, Kim, explain. Yes, how many times, Kim? Grabe. Grabe naman yung how many times. Alalahanin ko pa ba? Nakakaiyak dyan. Ay, grabe naman. Pero, it was a learning experience for you, for sure. Of course. Lahat naman ng experience about love, about life, wala akong pinagsisihan, and that's part of life. So, I'm thankful. What was your most recent learning in love? Learning in love, to never stop loving. Kasi love naman comes in all forms. So, friendship, about love with your work and everything. Basta never stop loving. Because when one ends, one starts. Basta yun na yun. Wag tayo, gano'n. Grabe, may nagsisigawan dito sa Dolphy Theater. Pao, ikaw? Bakit? Yes, sabi mo na love is blind ka na noon. Well, ganun naman siguro, Sir MJ, parang when you love someone, you try to love them fully. So, palagi. Parang ibibigay mo ng buo, wala kang ititira? Ganon? Something like that. Something like that. Okay, thanks for participating in our small fun segment. Ngayon naman, bibigyan natin ng chance yung ating mga kasamahan sa press to ask their questions. So we have a list here na mga gustong magtanong. Let's start with Jimpy.
Jimpy Anarcon of Freebie Manila. Jimpy, we'll give you the microphone. Here sa unahan. Jimpy, tayo ka. Okay. Hello po, good afternoon and congratulations sa success ng Linlang and excited kami, no? Kim, first question for you. Una, get well soon. Pero ang Thank question, you. kasi kanina nabanggit sa The Making nung pinalabas, no, yung mga BTS, na parang nabalatang ka talaga dito and nagulat ka or natakot ka when you first, nasan si Kim? When you first read about Nakita mo the na ba role, ako? no? Ayan, okay. So, ano yung talagang, kung you can recall, kung ano yung talagang naging reaction mo nung una mong nalaman and paano mo ginage or dinesisyonan na mag-yes sa role ni Juliana kasi malayong-malayo siya sa lahat ng nagawa mo before? Mahabang proseso, mahabang pag-oo kasi sobrang takot talaga ako sa role na ganito and never ko inimagine na gagawa ako ng ganito ka mature, upbeat, offbeat, malayo sa sarili kong, tawa tayo here and there. Pero, umabot din dun sa decision ko na kailan pa ako makakaland nga ng ganitong klaseng role, ganitong klaseng kwento, with stellar cast, na ngayon ko lang makakatrabaho halos lahat. Actually, si JM lang yung nakatrabaho ko. Yung silang lahat, ngayon ko lang naka-work talaga. So, tsaka alam ko din naman na Dreamscape, alagaan nila ako. So, mataas yung tiwala ko sa kanila. And I think it's part of my career growth as an actor. Ayan. And then, kanina na-mention mo yung, na-mention doon sa The Making, yung binalatan ka mo ni Direct FM.